Kahit tila nasukat at nalibot na ang buong mundo, may mga lugar pa rin sa Earth na talagang ayaw magpahanap. Mga liblib, kakaiba, at halos nakalimutan na. Para bang mismong planeta ang nagtatago ng mga lihim na hindi kayang pasukin ng sino man. At sa ngayong araw na ito, samahan nyo kami habang ibinubunyag namin ang ilan sa mga pinakamahirap marating at pinaka-isolated na lugar sa buong mundo. Mga lugar na kapag naroroon ka na, talagang wala nang balikan. Pero bago natin simulan yan, kung bago ka pa lamang sa aming channel, huwag mo sana kalimutan na mag-subscribe para naman lagi kang updated sa mga ganitong uri ng video. Number 15, Snake Island, Brazil. Sa baybayin ng Sao Paulo, Brazil, matatagpuan ang isang isla na talagang napakadelikado kaya ipinagbawal mismo ng pamahalaan ng sino mang bumisita rito. Ang lugar na ito ay kilala bilang Ilha da Queimada Grande o mas kilala sa tawag na Snake Island. Sa loob ng 106 na hektarya, dito naninirahan ng libu-libong Golden Lancet Pit Vipers, isa sa mga pinaka-nakamamatay na ahas sa buong mundo. Ang uri ng ahas na ito ay hindi matatagpuan kahit saan pa sa planeta at tanging dito mo lamang matatagpuan. Dahil libu-libong taon na silang namuhay ng hiwalay at walang natural na kalaban, dumami ng dumami ang kanilang bilang at nasa tinatayang halos 2,000 hanggang 4,000 ahas na ang naroon. Dahil sa madalas na pagdaan ng mga migratory birds, talagang patuloy silang nabubuhay at dumadami. Ang kamandag ng Golden Lancet ay talagang sobrang tapang. Kaya nitong tunawin ang laman ng tao at ang isang kagat lamang ay maaaring pumatay sa loob ng 1 oras. Dahil dito, naging bahagi na ito ng mga lokal alamat, mga kwento ng malagim na kamatayan at mga pagtakas sa bingit na panganib. Sinasabing noong unang bahagi na ika-20 siglo, isang tagapagbantay ng parola at ang kanyang pamilya ang naubos matapos pasukin ng mga ahas ang kanilang tahanan. Sa ngayon, mahigpit na ipinagbabawal ng Brazilian Navy ang pagbisita sa isla at tanging ilang mga piling researchers lamang ang pinapayagan tumapak doon upang pag-aralan ng mga Golden Lancet sa kanilang natural na tirahan. Number 14, Sari-Sari Nama Mountain, Venezuela. Sa malayong bahagi ng timog Venezuela, may mga bundok na tila inangat mula sa gitna ng kagubatan, ang Sari-Sari Nama Mountain. Ang mga matarik na bangin na ito at patag na tuktok ay labis na naiiba sa luntiang kagubatan na pumapaligid dito. Isa itong lugar na nababalot ng misteryo na kung saan sinasabing nakatago ang mga lihim na sinaunang mundo sa pagitan ng mga baluktot na rock formation at malalalim na mga sinkhole na bumabaka sa ibabaw nito. Para sa mga katutubong Yuana na matagal lang naninirahan sa paligid ng bundok, ang Sari-Sari Nama ay talagang sagradong lugar, tahanan ng mga espiritu ng kanilang mga ninuno. Subalit para sa labas na mundo, nananatiling halos hindi kilala ang bundok hanggang 1970s, nang isang grupo ng mga siyentipikong Venezuelan ang gumawa ng nakakagulat na tuklas. Habang lumilipad sila sa maliit na eroplano, napansin nila ang malalaking butas sa ibabaw ng bundok at ilan dito ay may lalim at lapad na mahigit 1,000 talampakan. Dahil sa kanilang pag-uusisa, sila ay bumalik sa lugar at nilibot ito ng personal, tinawid ang mga siksik na gubat at matarik na bangin. Ang kanilang natuklasan ay talagang kakaibang tanawin. Ang mga sinkhole o sima sa Espanyol ay hindi lang basta mga hukay. Mayroon silang sariling ecosystem, may mga halaman at hayop na hindi matatagpuan sa ibang lugar na nakakaangkop sa malamig at mahalumigmig na kapaligiran ng mga kuweba. Ang ilan pa nga ay mayroong sariling microclimate, may temperatura at halumigmig na ibang-iba sa nakapaligid na kagubatan. Number 13, Heard at McDonald Island, Indian Ocean. Sa gitna ng mabangis na Southern Indian Ocean, 2 isla ang nakatindig sa gitna ng unos, ang Heard Island at ang McDonald Island. Ang mga ito ay pagmamay-ari ng Australia, subalit halos walang sino mang naninirahan dito. Ang 2 isla na ito ay nilikha ng apoy at bulkan at hinubog ng matinding hangin at alon. Sa Heard Island, ang mas malaki sa dalawa, makikita ang matatayog na bundok na nababalutan ng yebe at yelo. Kabilang na ang Mawson Peak na mayroong taas na 9,600 feet, isa sa tanging aktibong bulkan sa teritoryo ng Australia. Ang baybayin nito ay palaging binabangga ng malalakas na alon ng karagatan, habang sa loob naman ay makikita ang mga glacier, lava field at malamig na tundra. Sa kabila ng matinding lamig at kaguluhan ng panahon, nananatiling buhay dito ang kalikasan. Mula sa maliliit na moses at lichen hanggang sa mga seal at penguin na naghahanap ng kanlungan sa pangpang. Ang McDonald Island na nasa humigit kumulang 26 miles sa kanluran ay mas maliit at mas mabangis pa. Halos walang halaman at natatakpan ng yelo at bato. Subalit kahit sa ganitong kalupitan, buhay pa rin ang kalikasan. May malalaking koloni ng seabirds na lumilipad sa itaas at mga seal na nagpapahinga sa malamig nitong baybayin. Number 12, Valle do Javari, Amazon Rainforest. Ang Valle do Javari o Javari Valley ay isang malawak na lupain na sumasakop ng mahigit 33,000 square miles sa gitna ng Amazon Rainforest.
Isa sa mga pinakahuling sanktuaryo sa mundo na hindi pa naaabot ng modern civilization. Sa gitna ng kagubatang ito, naninirahan ng ilan sa mga pinakahuling tribo sa mundo na walang pakikipag-ugnayan sa labas. Mga katutubong mas piniling mamuhay sa sariling paraan, malayo sa impluwensya ng makabagong mundo. Sa loob ng maraming siglo, ang mga tribo ng Havari Valley ay namuhay ng payapa at may pagkakaaysa sa kalikasan. Sila ay umaasa sa kagubatan hindi lang para sa pagkain, kundi pati na rin para sa kanilang panreliyon at espiritual na pamumuhay. Sila ay mahusay sa pangangaso at pangingilak, gumagamit ng mga tradisyonal na sandata gaya ng pana at palaso upang manguhuli ng mga hayop sa kagubatan. Marunong din silang mag-navigate sa gubat sa pamamagitan ng mga bituin at tunog ng kalikasan, ang huni ng mga ibon, kaluskos ng daon at agos ng tubig, ang nagsisilbing kanilang mga mapa. Subalit sa mga nakaraang dekada, ang katahimikan ng Havari Valley ay unti-unting nababasag. Mga illegal na logger, minero at mga ngaso ang nagsisimula na pasukin ng kanilang lupain upang pagsamantalaan ng yamang likas ng kagubatan. Dahil dito, matindi ang naging pagtutol ng mga tribo, na kung saan minsan ay umahantong sa marahas na sagupaan. Marami sa kanila ang nawalan ng buhay sa pagtatanggol ng kanilang lupang tinubuan, isang malinaw na patunay ng kanilang paninindigan na manatiling malaya at hindi mapasok ng labas na mundo. Number 11. Mariana Trench, Pacific Ocean. Sa kailaliman ng karagatang Pasipiko, may isang bangin na mas malalim pa kaysa sa taas ng Mount Everest, ang Mariana Trench. Isa itong higanting hiwa sa balat ng daigdig na umaabot ng mahigit 36,000 feet na halos kasing taas ang lipad ng mga eroplano sa impapawid. Ito ang pinakamalalim na lugar sa buong mundo na kung saan ang pressure ng tubig ay katumbas ng bigat ng 50 jumbo jet na nakapatong sa isang daliri. Sa madilim at nakakatakot na kalalimang ito na kung saan pwedeng durugin ng tubig ang katawan ng tao na parang lata, buhay pa rin ang ilang creature. Dito matatagpuan ng mga kakaibang organismo gaya ng Xenopiophores, malalaking single-cell creature na gumagapang sa saig ng bangin, at ang Mariana snailfish na kayang mabuhay sa pressure na dudurog sa karamihan ng creature sa ibabaw ng mundo. Mayroon ding mikrobyo na nabubuhay malapit sa mainit na hydrothermal vents na kung saan ang temperatura ay sapat na para magpakulo ng tubig, subalit para sa kanila iyon ay normal lang. Tanging ilang tao lamang ang naglalakas loob na bubaba sa kalalimang ito. At isa na rito si James Cameron, ang sikat na director ng pelikula na noong 2012 ay naging unang tao na nakarating sa pinakamalalim na bahagi ng trench sa pamamagitan ng solo dive. Ang kanyang espesyal na submersible ay nakakuha ng mga kahangahangang video ng kakaibang mundo na yun. Isang tanawin na tila ibang planeta, malayo sa anumang nakita ng tao. Number 10. Palmerston Island, South Pacific Ocean. Sa gitna ng South Pacific Ocean, may isang maliit na islang tila nakalimutan ng panahon, ang Palmerston Island. Sa isla na ito, 58 katao lang ang naninirahan at halos lahat sila ay magkakamag-anak. Ang kakaibang kasaysayan na ito ay nagsimula pa noong 1863 nang dumating dito ang isang Ingles na nagngangalang William Masters kasama ang kanyang 3 asawang Polynesian. Sa paglipas ng mga taon, nagkaroon sila ng 23 na anak at mula sa mga anak na iyon ay dumami pa ang kanilang lahi. Ngayon halos lahat ng naninirahan sa isla ay direktang inapo ng Masters, na ginagawa itong isa sa mga pinaka-homogeneous na population sa buong mundo. Ang buhay sa Palmerston Island ay simple at payapa. Walang mga kotse, tindahan o kahit gripo ng tubig, at sila ay nabubuhay sa pangingisda at pagtatanim, umaasa sa karagatan at kalikasan. Tanging isang satellite phone lamang ang connection nila sa labas ng mundo at 2 beses lang sa isang taon dumadating ang barkong nagdadala ng mga mahalagang supply tulad ng gamot at krudo. Sa kabila ng kanilang pag-iisa, ang mga taga Palmerston ay masigla at masayain. Ipinapakita na minsan ang pinakamalayang lugar sa mundo ay maaaring maging pinakamalapit sa tunay na diwa ng community at pamilya. Number 9. Adak, Alaska, USA. Sa dulo ng Aleutian Islands na kung saan nagsasalubong ang Pacific Ocean at Bering Sea, naroon ng isang lupain na tinaguriang the birthplace of the wind. Ito ang Adak Island, isang walang punong isla na palaging hinahampas ng matinding hangin at ulan, tahanan ng pinakakandurang lungsod ng Estados Unidos. Ang panahon dito ay kilala sa pagiging malupit at pabago-bago. Sa isang saglit, maaaring maaraw at tahimik, subalit sa mga susunod, darating ang bugso ng hangin at makapal na ulap na tila nilalamon ng buong isla. Noong kalagitnaan ng ika-20 siglo, naging mahalagang base militar ang Adak na ginamit ng US noong World War II at noong Cold War. Dito itinayo ang isang naval air station na may mahigit 6,000 tauhan, kumpleto sa paaralan, simbahan, tindahan at bowling alley. Subalit nang matapos ang Cold War, unti-unti itong nawalan ng saysay. Pagsapit ng 1997, tuluyan ng isinara ang base at iniwan ng lugar na parang multo ng nakaraan. Ngayon ay mayroong higit 100 residente na lang ang nakatira sa Adak, mga matitibay na taong patuloy na nakikibaka sa malupit na klima at bugso ng kalikasan.
Ang mga gusali ay unti-unting inuubos ng hangin at hambog dagat, habang ang mga kalye naman ay tahimik, maliban sa ugong ng hangin na dumadaan sa mga abandonadong bahay. Sa Adak, bawat araw ay laban sa kalikasan, laban sa malalakas sa bagyo, ulan at makapal na fog na maaaring bumalot sa isla sa loob ng ilang minuto. Para sa mga taong nananatili rito, ang katahimikan at kalupitan ng kalikasan ay naging bahagi ng kanilang buhay. Number 8. Villa Las Estrellas, Antarctica. Sa King George Island sa Antarctica, mayroong isang maliit na pamayanan na kung saan nagsusumbigla sa gitna ng nagyayelong kawalan. Ang Villa Las Estrellas, isa sa dalawang sibilyang community sa buong kontinente. Sa temperaturang bumabagsak na hanggang negative 128 degree Fahrenheit at hangin na umaabot ang 200 miles bawat oras, ang pamumuhay dito ay tunay na pagsubok ng katatagan at tapang. Itinatag ito noong 1984 ng pamahalaan ng Chile bilang bahagi ng kanilang presensya sa kontinente. Binubuo ito ng makukulay na gusali, may maliliit na paaralan, post office, ospital, at mga tirahan para sa mga siyentipiko, sundalo at pamilya nila. Lahat ng ito ay dinisenyo para labanan ng matinding lamig at maraas sa klima ng Antarctica. Subalit ang buhay dito ay hindi para sa mahinaan loob. Sa mga buwan ng taglamig, hindi sumisikat ang araw, puro dilim at lamig lang. Ang frostbite ay maaaring tumama sa loob ng ilang minuto sa labas at ang pag-iisa ay matindi dahil walang connection sa ibang bahagi ng mundo sa loob ng maraming buwan. Gayunpaman sa kabila ng lahat ng yun, ang mga naninirahan sa Villa Las Estrellas ay hindi sumusuko. Pinapatakbo nila ang mga science experiment, nag-aaral ng klima at pinapanatiling buhay ang maliit na pamayanan sa dulo ng mundo. Para sa kanila, ang lugar na ito ay hindi lang tahanan, kundi isang simbolo ng katapangan ng sangkatauhan sa gitna ng walang katapusang yelo. Number 7. Cape York, Australia. Sa pinakadulong hilagang bahagi naman ng Australia, na kung saan tila inaabot ng kontinente ang Torres Strait, matatagpuan ng Cape York Peninsula, isang malawak at ligaw na lupain ng savanna, kagubatan at latian. Isa ito sa pinakauling tunay na frontier ng Australian outback, na kung saan ang kalikasan pa rin ang namumuno, at ang mga bakas ng modernong buhay ay tila malayong alaala. Sa loob ng libu-libong taon, ito ang tahanan ng mga katutubong tribo, kabilang na ang Chunky people, na may malalim na spiritual na connection sa lupain na ito. Ang mga bawat bundok, ilog at gubatan ay may kwento ng kanilang mga ninuno. Mga alamat ay pinapasa sa bawat generation. Ang kanilang mga tradisyonal na paraan ng pangangaso at pangingisda ay tumutulong hubugin ang ecosystem na kakaiba sa reyon. Ang Cape York ay sagana sa likas na yaman at kagandahan. Mayroong higit 3,000 uri ng halaman, kabilang na ang birang golden orchid at ang maraming hayop na hindi nakikita saan man sa mundo. Mula sa mga mailap na tree kangaroo hanggang sa malalaking saltwater crocodile. Dito rin matatagpuan ng ilan sa mga pinakamagagandang tanawin sa Australia, mula sa Iron Range Mountain hanggang sa mga kristal at tubig sa Great Barrier Reef. Sa Cape York, makikita mo ang tunay na ligaw na kagandaan ng kalikasan. Isang lugar na kung saan ang lupa, dagat at espiritu ng mga ninuno ay nagsasama bilang isa. Number 6. Tristan da Cunha, South Atlantic Ocean. Sa malawak na karagatan ng South Atlantic, may isang munting piraso ng lupa na lumilitaw mula sa mga alon. Isang lugar na sobrang liblib at hiwalay sa mundo, kaya naman tinugurian itong isa sa pinakamalayong tinitirang isla sa buong planeta. Ito ang Tristan da Cunha, isang volcanic island na may populasyong humigit kumulang 250 katao lamang. Sa lugar na ito, ang kalikasan pa rin ang tunay na hari, at ang mga palatandaan ng modern civilization ay tila malabong alaala na lang. Matatagpuan ito 1,700 miles ang layo mula sa pinakamalapit na kontinente, isang paraiso ng napakagandang tanawin. Matatayog na bangin, luntian lambak, at malinaw na tubig dagat na puno ng buhay. Dito matatagpuan ang mga hayop na walang katulad saan man sa mundo, gaya ng Tristan albatros na mayroong pakpak na umaabot ng 11 feet at ang mga Tristan rock lobster, isang mamahaling pagkaing dagat na hinahangad ng mga gourmet sa iba't ibang bansa. Pero hindi para sa mahinaang loob ang buhay dito. Ang tanging paraan para marating ang isla ay sa pamamagitan ng isang linggong biyahe sa barko mula South Africa. At kahit doon, napakapangarib ng paglalakbay dahil sa malalakas na alon at mapangarib na agos ng dagat. Pagdating mo roon, haharapin mo ang matinding panahon, malalakas na hangin, bigla ang ulan at makapal na hamog na maaaring bumalot sa isla anumang oras. Number 5. Medog County, Tibet. Sa mambog na kabundukan ng silaang Tibet, matatagpuan naman ang isang nakatagong lambak na balot ng misteryo at alamat, ang Medog County, na makikilala rin bilang Hidden Lotus sa wikan Tibetan. Ito ay isang lupain ng kakaibang kagandahan at malalim na kahalagaan ng spiritual, na kung saan tila napakanipis ng hangganan sa pagitan ng pisikal at espiritual na mundo. Sa loob ng maraming siglo, hiwalay ito sa buong mundo, at ang tanging daan papunta rito ay mapangarib na bundok at ang lumang hanging bridge na nakabitin sa itaas ng rumaragasang ilog.
Ganito ito kaliblib, ito ang huling lugar sa China na nadugtungan ng kalsada at natapos lamang noong 2013. Sa kabila ng isolation nito, sagana ang medog sa biodiversity, nariyan ang mga luntiang kagubatan, naglalaglagang talon at libu-libong uri ng halaman at hayop. Mayroon ditong 2,000 species ng halaman at marami dito ay wala kahit saan man sa mundo. Sa mga kagubatan naman ay maririnig ang mga huni ng mga bihirang ibon tulad ng green tarapogan at ang mahilap na wild trogon. Subalit higit pa sa likas sa ganda, ang Medog ay banal na lugar para sa Tibetan Buddhist. Ayon sa alamat, ang lambak ay pinagpala mismo ng Buddha na nagsabi raw balang araw ay magiging kanlungan nito para sa mga taong naghahanap ng kaliwanagan at kapayapaan. Number 4. Cape Melville, Australia. Sa matinding kagubatan ng Hilagang Silaang Australia, may isang nawawalang mundo na nakatago sa likod ng naglalakihang granite boulders at makakapal na kagubatan, ang Cape Melville. Matatagpuan ito malapit sa Great Barrier Reef at kilala sa hindi kapanipaniwalang likas na ganda at pambihirang mga creature. Dahil sa lubos na kalikuan ng lupain at kapal ng mga puno, halos hindi natuklasan ng tao ang lugar na ito sa loob ng maraming siglo. Subalit sa mga nakaraang taon, nagsagawa ng mga scientific expedition ang mga researchers at natuklasan nila ang napakaraming kakaibang hayop na hindi pa kilala sa science. Kabilang dito ang 3 bagong species ng reptile, ang Cape Melville leaf-tailed gecko, isang 8 pulgadang butiki na may malaking mata at buntot na hugis dahon, kaya halos hindi mo makita sa paligid. Ang Cape Melville shade skink, isang maliit na butiki na may makinang na asul na buntot na mabilis kumilos sa lilim ng kagubatan. At ang blotched boulder frog, isang bihirang uri ng palaka na siyang nakatira sa pagitan ng mga batong granite at lumalabas lamang kapag tag-ulan para magparami. Number 3. Hansong Dong Cave, Vietnam. Sa kailaliman ng Punakibang National Park sa Vietnam, nakatago ang isang himala ng kalikasan na tila lampas sa imagination. Ang Hansong Dong, ang pinakamalaking kuweba sa buong mundo. Sa loob nito ay may isang ibang daigdig na kung saan ang kalikasan ang tunay na naghahari. Dumadalo yung mga ilog sa ilalim ng lupa, umahawi ng daan sa mga kuweba na kasing laki ng mga skyscraper. Mula sa sahig ng kuweba, tumatayo ang mga stalagmite na parang sinaunang kagubatan. Umaabot sa mga kisame na natatakpan ng ulap ng hamog. Ang napakalaking kaharian sa ilalim ng lupa na ito ay isang patunay ng lakas at kagandahan ng ating planeta, mga lihim na nakatago sa kailaliman ng mundo. Natuklasan nito noong 1991 ng isang lokal na magsasaka na nagngangalang Hoka, subalit nananatiling sikreto ang pasukan nito sa loob ng halos 2 dekada. Noong 2009, isang grupo ng mga British na manglalakbay sa kuweba na pinamunuan ni Howard Dunbert ang tuluyang nagsiyasat sa loob at doon nila natuklasan ang kakaibang mundo ng Sondong, isang lugar na sadyang hindi ka panipaniwala sa laki at ganda. May sukat itong mahigit 3 milya ang haba, 660 feet ang taas at 490 feet ang lapad. Isang basilika ng bato na tila gawa ng mga Diyos ng kalikasan. Dahil sa kakaibang geology ng kuweba, nakabuo ito ng sariling microclimate, may sariling panahon, tanawin at mga nabubuhay na creature. Dumadaan ang sinag ng araw sa malalaking butas sa kisame, nagbibigay liwanag sa mga underground jungle ng matatandang puno at mga kakaibang species na hindi pa nakikita kahit saan man panig ng mundo. Ngayon ilang daang bisita lamang kada taon ng pinapayagang makapasok dito. Kailangan maglakbay sila sa makakapal na gubat, tumatawid sa mga ilog sa malalalim na lupa at umaakit sa madulas na bato para marating ang mga lihim ng kababalagan ng Hansong Dong. Number 2. Mount Namuli, Mozambique. Mula sa luntiang kagubatan ng Hilagang Mozambique, bumabangon ng Mount Namuli na parang bantayog ng kalikasan, isang lugar ng pambihirang ganda at scientificong kababalagan. Sa taas sa 7,940 feet, ito ang ikalawang pinakamataas sa bundok sa bansa, isang granite monolith na tila kamaong bato na itinutulak mula sa kailaliman ng mundo. Sa loob ng maraming siglo, nababalot ito ng misteryo at hamog at bihira itong marating ng mga dayuhan. Subalit kamakailan lamang nagsimula ang mga scientific expedition na nagbunyag sa napakaraming kakaibang creature na dito lamang matatagpuan. Mula sa maliliit na insekto na gumagapang sa mga tuyong dahon hanggang sa mga ibong maririkit na lumilipad sa taas ng agubatan, puno ang Mount Namuli ng buhay. Ang pinakakakaiba sa lahat ay ang iba't ibang habitat at sinusuporta ng bundok. Sa mababang bahagi nito, sagana ang rainforest sa hayop at halaman. Habang pataas, nagiging damuhan at batuan na kung saan namumuhay ang mga bihirang halaman at hayop na marunong mabuhay sa manipis na lupa at malamig na hangin. Dito rin nakatira ang Namuli Apalis, isang munting ibon na sa bundok lang na ito matatagpuan sa buong mundo. Number 1. La Rinconada, Peru. Sa taas sa 16,700 feet sa kabundukan ng Andes sa Peru, matatagpuan ang La Rinconada, ang pinakamataas na permanenteng tinitirang bayan sa buong mundo. Ang maliit na bahay na ito, na siyang nakasiksik sa gilid ng isang gold mine, ay isang lugar na kung saan ang bawat araw ay pakikipaglaban para mabuhay, at kung saan ang pagnanais yumaman ay mayroong kaakibat na matinding kapalit.
Mayroong humigit kumulang 50,000 residente rito ang namumuhay sa mga kalagayang hindi maiisip sa ibang lugar. Ang hangin dito ay sobrang nipis, kaya kahit ang malalakas sa tao ay hirap huminga. Walang maayos na sanitation, kaya naman laganap ang mga sakit tulad ng tuberculosis at mercury poisoning. Ang tubig sa bayan ay kontaminado ng mabibigat na metal, at dahil na rin walang maayos na sistema ng pagtatapon ng basura, ang mga kalsada dito ay puno ng dumi at basura ng tao. Gayunpaman, libu-libong tao pa rin ang dumadagsa rito taon-taon, umaasang makakita ng ginto. Ang mga minero karamihan ay nagtatrabaho ng ilegal ay araw-araw na nakikipagsapalaran sa pangarib ng pagguho ng minahan, pagsabog at pagkalason sa chemical. May ilan na pinalad at nagkamit ng yaman, pero sa karamihan, ang gantimpala ay kapiranggot lang, hindi sapat upang mabawi ang hirap at ang pangarib ng kanilang buhay sa napakabangis na lugar na ito.